May mga kwento na hindi basta nakalimutan ng mga nakaranas nito. May mga gabing hindi mo gugustuhing maalala dahil sa bawat alaala ay kasamang kilabot at matinding takot. Sa bawat sulok ng ating bayan, lalo na sa mga liblib na lugar, may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga anino na gumagalaw kahit walang hangin, may mga yapak na maririnig mo kahit wala kang nakikitang tao, at may mga matang nakatingin sa iyo sa dilim na hindi mo alam kung kanino talaga nagmumula. Sa ating bansa, hindi na bago ang mga kwento ng aswang. Iba-iba ang kanilang anyo, pero iisa ang layunin. Gutom sila sa laman, sa dugo, at sa buhay ng mga walang kamalay-malay na tao. Sinasabing kumakain sila ng bata, humahabol ng buntis, at kaya nilang mag-anyong aso, baboy, o kahit na anong hayop para makalapit sa kanilang biktima. Ngunit, ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang katotohanang hindi mo sila agad makikilala. Maaring isa sila sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw, ngumingiti sa harap mo, ngunit pinaplano na kung paano kanila lalamunin sa oras na makahanap sila ng pagkakataon. Ngayon, isa na namang sulat ang ating babasahin. Isang liham na ipinadala sa ating programa ng isang taong hindi makalimutan ang gabing muntik na siyang mawala ng buhay. Hindi niya ito ginawa para takutin ka, kundi para magbigay babala. Dahil minsan ang mga nilalang na akala natin kathang-isip lang ay mas totoo pa kaysa sa mga taong nakikita natin. At kapag dumating ang oras na sila ay lumapit sa iyo, baka huli na para makatakbo ka. Kaya bago natin simulan ang kwentong ito, may isang paalala. Isara mo ang lahat ng ilaw sa paligid. Siguraduhin mong nakalock ang iyong mga pinto at bintana. At huminga ka ng malalim dahil sa sandaling marinig mo ang kwento ng liham na ito, wala ka ng ibang maririnig kundi ang tibok ng iyong sariling puso. Bago natin simulan ang mga kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay. At masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Ang kwentong ito ay mula kay Eduardo Ramirez ng San Miguel, Iloilo. Sumulat ako hindi para magpasikat, kundi para magbabala. Dahil minsan, ang mga bagay na tinatawag nating alamat ay mas totoo pa kaysa sa mga taong nakakasama natin araw-araw. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang kamay ko habang isinusulat ko ito. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero ang alam ko lang, kailangan ko itong ilabas. Kung hindi, baka tuluyan akong mabaliw. Ako ay isang dayo lamang sa baryo ng San Isidro. Pumunta ako roon dahil may inaalok na lupang ipapamana ng isang tiyuhin ko na matagal nang naninirahan doon. Tahimik ang lugar, payapa, at kung titingnan mo parang walang masamang mangyayari. Pero mali pala ako. Dahil sa mismong katahimikan ng lugar na iyon, may tinatagong dilim na hindi ko akalaing sasalubong sa akin. Unang gabi ko pa lang sa baryo, ramdam ko na ang kakaiba. Habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay ng tiyuhin ko, napansin ko na parang walang tao sa kalsada kahit 8:00 pa lang ng gabi. Tanging alingaw-ngaw ng mga kuliglig at huni ng mga paniki ang naririnig ko. Walang ingay ng mga tao, walang tawanan, walang buhay. Parang isang baryong patay. Pagdating ko sa bahay na pansamantala kong titirhan, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim ng kagubatan sa likuran ng bahay. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko, iniisip na baka guni-guni lang dahil bago ang lugar. Pero nang gabing iyon doon nagsimula ang bangungot na hindi ko akalaing mararanasan ko. Kaibigan, ihanda mo ang sarili mo sa mga susunod na bahagi ng kwentong ito dahil ang sasabihin ko sa iyo ay hindi kathang-isip. Ito ay totoo. At sana matapos mong marinig ito, magdadalawang isip ka bago ka gumala sa gabi lalo na sa mga lugar na hindi mo kilala. Kinabukasan, nagpasya akong maglakad-lakad sa baryo upang makilala ang mga tao. Napansin ko agad na kakaiba ang mga tao roon. Tahimik sila at kapag tinitingnan ka nila, parang sinusukat nila ang kaluluwa mo. Ang ilang matanda ay nagtatago sa kanilang mga bahay. Halos hindi nagpapakita ng mukha. May mga bata na nagtatago sa likod ng mga puno kapag ako ay dumaraan. Nakita ko ang bahay ng isang albularyo na kilala sa buong baryo. Sinabi sa akin ng isang tindera sa palengke na siya ang tanging makapagliligtas.
sa sino mang maipit sa masamang espiritu o nilalang. Tinuruan niya ang mga tao kung paano maprotektahan ang kanilang sarili laban sa aswang at iba pang nilalang na kumakain ng laman. Bagamat medyo nakakatakot ang hitsura niya, ramdam mo na may kapangyarihan siya. Mula sa kanyang maliit na bahay, maririnig mo ang mga kakaibang ingay kapag hating gabi na. Isang araw, habang nag-iikot ako, narinig ko ang kwento ng isang bata. Sinabi niya na may nakita siyang anino sa kagubatan sa gilid ng baryo na hindi tao. Ang anino raw ay mabilis at tahimik at may mga matang nagliliyab sa dilim. Hindi siya nagsisinungaling. Ramdam mo iyon sa takot ng kanyang boses. Doon ko naisip na baka hindi basta alamat ang sinasabi ng mga matatanda tungkol sa mga aswang sa baryo. Dumating ang hating gabi at napagpasyahan kong maglakad pa uwi. Habang papalapit sa bahay ng albularyo, napansin ko na parang may sumusunod sa akin mula sa dilim ng kagubatan. Bigla akong nanahimik at pinilit pakinggan ang bawat tunog. Narinig ko ang maliliit na yapak sa damuhan, ngunit wala akong nakikitang tao. Parang may isang nilalang na nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa bahay ng albularyo, sinalubong niya ako na may kakaibang ngiti. Sinabi niya na naramdaman niya na may dumaan sa paligid ng baryo na hindi karaniwan. Tinuro niya sa akin ang mga gamot at ritual na ginagamit niya para protektahan ang mga tao. Ngunit sinabi rin niya na may oras na wala na siyang magagawa kung ang nilalang ay talagang gutom at mapanganib. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita at ang takot na kasama nito. Kinabukasan, nagising ako ng maaga sa tunog ng mga manok sa baryo. Ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang hangin, ngunit parang may mga anino na gumagalaw sa mga bubong ng bahay. Habang naglalakad ako sa maliit na daan patungo sa tindahan ng baryo, napansin ko na maraming mga tao ang nanatiling nakatingin sa akin. Parang sinusukat nila ang aking bawat kilos at galaw. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanila dahil ramdam ko ang bigat ng kanilang titig. Habang papalapit ako sa gilid ng kagubatan, narinig ko ang isang malalim at mabagal na huni. Hindi ito tunog ng hayop. Hindi rin ito tinig ng tao. Parang nagmumula ito sa ilalim ng lupa, ngunit ramdam mo ang panghihimasok sa iyong utak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at nanginig ang aking mga kamay. Pinilit kong huwag magpakita ng takot, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Lumapit ako sa isang matandang babae na kilala sa baryo. Sinabi niya sa akin na may mga nilalang na gumagala sa gabi at kahit sino ay pwedeng maging biktima nila. Kapag may nakaramdam ng malamig na simoy at kakaibang pagtingin sa dilim, mag-ingat ka. Ito ay sinyalis ng aswang, sabi niya, habang nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung gusto kong maniwala, ngunit may kakaibang kababalaghan sa kanyang mga salita. Hating gabi na nang mapagpasyahan kong umuwi. Habang naglalakad sa madilim na daan, biglang may narinig akong mahihinang yapak sa likuran ko. Pinihit ko ang ulo, ngunit wala akong nakitang tao. Ang puso ko ay parabang sasabog sa aking dibdib. Narinig ko ang isang malalim na ungol. Parang hinahabol ako ng isang nilalang na hindi ko makita. Pagdating ko sa tapat ng bahay ng albularyo, napansin kong may kakaibang marka sa lupa. Parang may mga kuko o paa na dumampi sa lupa at ang mga bakas ay mabilis na nawawala sa dilim. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam ko na may sumusunod sa akin. Pumasok ako sa bahay at agad na sinalubong ako ng albularyo. Tulad ng sinabi ko sa iyo, may dumaan sa baryo na hindi karaniwan. Kailangan mong maging handa, sabi niya, na may seryosong titig. Binigyan niya ako ng maliit na supot ng halamang gamot at sinabihan na ilagay sa paligid ng aking silid bago matulog. Kung may malakas na presensya, ito ay magbibigay babala sa iyo, paliwanag niya. Habang ginagawa ko ang sinasabi niya, naramdaman ko ang malamig na simoy na dumampi sa balat ko. Parang may nagmamasid sa akin mula sa bintana, ngunit wala akong nakitang anino. Nang mahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang presensya sa kwarto. Parang may humihinga sa tabi ko, ngunit walang tao. Pinilit kong bumulong na lang sa sarili ko na ito ay guni-guni, ngunit ramdam ko ang bigat ng titig sa aking leeg at balikat. Bawat oras na dumadaan, mas tumitindi ang kilabot sa aking katawan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Hating gabi na nang muling maramdaman ni Eduardo
ang kakaibang simoy sa kanyang silid. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang balat kahit sarado na ang bintana at pinto. Pinilit niyang isara ang kanyang mga mata at isipin na ito ay guni-guni lamang. Ngunit bawat minuto mas tumitindi ang presensya na nakapaligid sa kanya. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at parang may malamig na kamay na dumikit sa kanyang balikat. Biglang may narinig siyang mabagal at malalim na hagulgol mula sa labas ng bahay. Hindi ito hayop, hindi rin ito tao. Parang isang nilalang na may gutom na hindi mapigilan, naghahanap ng biktima. Tumayo siya nang maramdaman niyang parang may lumapit sa kanyang kama. Ang kanyang mga binti ay parang hindi na makagalaw at bawat tibok ng puso niya ay tumataas sa takot. Mula sa bintana, napansin niyang may anino na mabilis gumalaw sa labas. Hindi ito simpleng anino. Ang kilos nito ay liko-liko, hindi maipaliwanag. Parang sinusukat ang bawat hakbang ni Eduardo at naghihintay ng pagkakataon na pumasok. Hininga niya ay mabigat at hindi pantay at ramdam niya ang malamig na halimuyak sa paligid. Agad niyang inisip ang sinabi ng albularyo tungkol sa halamang panlaban sa aswang. Kumuha siya ng supot ng mga damong ibinigay at inilagay sa paligid ng kama. Pinilit niyang manalangin at bumuo ng mga salita na halos hindi maintindihan ng kanyang sariling isip. Ngunit ramdam niya na kahit may proteksyon, may mga nilalang na hindi basta matatalo. Ang aswang ay hindi natatakot sa ordinaryong ritual. Sila ay mas matalino at mas mapanganib. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid ng bahagya. Nakaramdam siya ng matinding lamig at nakita ang anino ng isang nilalang sa gilid ng pintuan. May mga matang nagliliyab sa dilim at isang kakaibang aura ng gutom ang bumalot sa paligid. Parang gusto nitong hilahin siya palabas ng kwarto at kainin ng buhay. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw, parang nakaposas ng invisible na kamay. Tumakbo siya sa kabilang bahagi ng silid. Sinusubukan huminga ng malalim. Ngunit naramdaman niya ang malamig na kamay na dumikit sa kanyang braso. Ang nilalang ay hindi lamang nakamasid. Ito ay kumikilos at naghihintay ng bawat galaw niya. Napagod ang kanyang isip sa takot at nag-isip siya kung paano makakatakas. Dito, niya naalala ang sinabi ng albularyo. Kapag ang gutom ay nagising, hindi mo sila matatakasan ng madali. Pinilit niyang bumangon at tumakbo palabas ng silid. Pero bago siya makalabas, naramdaman niyang may kumagat sa kanyang balikat. Isang malamig na panghihimasok ang dumampi sa kanyang katawan, parang kinurot ang kanyang kaluluwa. Sumigaw siya sa takot at sa kabila ng dilim narinig niyang may nagbubulong. Parang tinig ng isang nilalang na naghahanap ng laman. Doon niya naisip na kung hindi siya kikilos, maaaring iyon na ang kanyang huling gabi sa mundong ito. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang lakas na nagmumula sa loob niya. Parang ang kanyang takot ay naging armas at ang kanyang pagnanais na mabuhay ay nagbigay lakas sa kanyang mga binti. Tumakbo siya palabas ng silid, diretso sa bahay ng albularyo, habang ang nilalang ay sinusundan siya sa dilim. Narinig niya ang mabilis na yapak, mga ungol at malamig na hininga na sumusunod sa bawat hakbang niya. Hindi siya titigil hanggang makarating sa albularyo na tanging makapagliligtas sa kanya. Pagdating ni Eduardo sa maliit na bahay ng albularyo, agad siyang sinalubong ng matandang lalaki. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap at ang anino ng albularyo ay gumagalaw sa dingding na parang buhay. Nararamdaman ko ang presensya ng gutom na nilalang sa paligid, sabi ng albularyo na may seryosong titig. Dapat tayong kumilos ngayon bago ito maging mas mapanganib. Agad niyang iniayos ang mga halamang gamot at mga supot na may asin sa paligid ng bahay. Pinakilos niya ang kanyang mga kamay sa hangin habang bumubulong ng mga salita na hindi maintindihan ni Eduardo. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ni Eduardo ang kakaibang hangin na dumadaloy sa buong silid. Parang may mga mata na nakatingin mula sa bawat sulok at bawat anino ay gumagalaw na parang buhay. Habang ginagawa natin ang ritual, hindi ka dapat matakot. Ang takot mo ay kanilang lakas, paliwanag ng albularyo habang pinapakita ang bawat hakbang. Pinilit ni Eduardo ang kanyang sarili na maniwala, ngunit bawat ungol at bawat galaw ng anino sa labas ng bahay ay nagpapataas ng kanyang takot. Ramdam niya ang malamig na simoy sa balat niya
at parang may kumakagat sa kanyang paa sa bawat hakbang. Sa pag-uumpisa ng ritual, may narinig silang malakas na ungol mula sa labas ng bahay. Parang ang lupa mismo ay nanginginig sa galaw ng nilalang. Nakita nila ang anino na dumarating sa bintana, mabilis at tahimik. Hindi ito simpleng tao, ang kilos nito ay kakaiba. Parang may higit na lakas at bilis kaysa sa karaniwang nilalang. Pinakita ng albularyo kay Eduardo kung paano gumawa ng maliit na bilog sa lupa gamit ang asin at halamang gamot. "Ilagay mo ang lakas mo dito," sabi niya habang hinahawakan ang kamay ni Eduardo. "Ang bawat takot mo ay dapat gawing proteksyon. Ang gutom ng nilalang ay pwedeng mapigilan ng tibay ng iyong loob." Habang ginagawa nila ang ritual, mas tumindi ang galaw ng nilalang sa labas. May narinig silang tunog ng mga paa na nagkikiskisan sa lupa, parang naghahabol. May mga bintana na biglang kumalog at ang pinto ay parang gustong mabuksan ng invisible na kamay. Ngunit pinilit nilang huwag sumuko. Ang bawat salita ng albularyo ay parang kawit na humihila sa nilalang palayo sa kanila. Biglang may naramdaman si Eduardo sa kanyang likod, parang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat, ngunit hindi siya natakot tulad ng dati. Sinunod niya ang bawat utos ng albularyo, at sa bawat hakbang, ang presensya ng nilalang ay tila lumalayo. May mga ugong at ungol na narinig mula sa labas, ngunit unti-unti, ang mga ito ay humina. Ang dilim sa paligid ng bahay ay nanatiling tahimik, ngunit ramdam nilang hindi pa tapos ang gabi. Matapos ang ilang minuto, nakaramdam si Eduardo ng kakaibang kapayapaan. Ang nilalang na sumusunod sa kanya ay tila nawala o di kaya ay natakot sa lakas ng ritual. Pinapasok siya ng albularyo sa loob ng bahay at sinabi, "Hindi pa tapos. Ang nilalang na ito ay matalino at mapanganib. Kung hindi mo susundin ang mga payo ko, baka balang gabi bumalik ito at hindi na matatakasan." Habang nakaupo sila, binigyan siya ng albularyo ng mga panibagong halamang gamot at sinabihan na panatilihing palibot ang mga ito sa kanyang kwarto. Bawat gabi dapat mong alalahanin ang lakas mo at ang proteksyon ng ritual. Ang aswang ay kumikilos sa dilim at madalas sila ay mas matalino kaysa sa ating inaakala. Ramdam ni Eduardo ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang natitirang gabi, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Sa labas ng bahay, narinig nila ang isang mahabang unggol mula sa kagubatan. Parang may nagbabantay sa kanila, naghihintay ng pagkakataon na umatake. Ngunit sa ngayon panalo sila. Ngunit panandalian lamang ang katahimikan na iyon. Kinabukasan, ramdam ni Eduardo ang bigat sa paligid ng baryo. Parang may mga matang nagmamasid mula sa bawat sulok. Habang naglalakad siya patungo sa tindahan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng mga tao, kahit ang mga bata ay hindi nagtatakbuhan sa paligid. Ang mga alon ng hangin ay parang may dalang malamig na bulong na hindi niya maintindihan. Habang nag-iikot siya sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang mga patay na dahon na gumagalaw kahit walang hangin. Parang may gumagala sa ilalim ng mga puno sumusunod sa bawat galaw niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot, ngunit pinilit niyang lumakad ng maayos. Nang lumapit siya sa isang maliit na sapa, nakita niya ang mga bakas sa lupa. Hindi ito ordinaryong bakas ng hayop, mabilis at liko-liko, parang sinusukat ang bawat hakbang niya. Sa kalagitnaan ng baryo, may narinig siyang mga kaluskos mula sa bubong ng ilang bahay, parang may nagmamasid sa kanya, ngunit walang makitang anino sa paligid. Bawat hakbang ay nagiging mabigat at bawat hininga ay parang lumalaban sa lamig na bumabalot sa kanya. Dumating siya sa bahay ng albularyo, ngunit ramdam niya ang kakaibang presensya sa labas. Ang nilalang ay hindi pa tapos sa paghabol sa kanya at tila mas malakas at mas mapanganib kaysa sa nakaraang gabi. Ang albularyo ay abala sa paghahanda ng mga halamang gamot at asin. Pinilit ni Eduardo na maniwala sa ritual at sa proteksyon na ibinigay sa kanya. Habang gumagalaw sila sa paligid ng bahay, naramdaman nila ang malamig na simoy sa balat at ang mga yapak na nagmumula sa kagubatan. Ang presensya ng nilalang ay lumalapit ng dahan-dahan, ngunit hindi pa rin ito nakikita ng malinaw. Parang may mga matang nagliliyab sa dilim at naghihintay ng pagkakataon na umatake.
Sa paglipas ng oras, napansin ni Eduardo ang kakaibang kilos ng mga tao sa baryo. Tahimik at takot sa bawat galaw. Tila alam nila na may masamang nilalang sa paligid. Marami sa kanila ang hindi lumalabas sa kanilang mga bahay at ang ilan ay nagtatago sa mga silid. Ang baryo ay tila nahulog sa isang panibagong dilim na hindi niya maintindihan. Ngunit alam niya, kailangan niyang manatiling matatag at handa sa anumang mangyayari. Ang gabi ay dumarating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Habang nagbabalik sa kanyang tinutuluyan, naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Hindi siya nakakita ng anino, ngunit ramdam niya ang panghihimasok ng nilalang. Ang tibok ng kanyang puso ay tumitindi at ang bawat hininga ay parang laban sa lamig at takot. Ang gabi ay puno ng katahimikan, ngunit ramdam niyang hindi ito totoong katahimikan. Habang papalalim ang gabi, alam ni Eduardo na kailangan niyang lumayo sa baryo. Ang bawat hakbang ay mabigat at ang malamig na hangin ay parang kumakagat sa balat niya. Naririnig niya ang mga ugong at ungol mula sa dilim. Bawat tunog ay parang nagpaparamdam na may sumusunod sa kanya. Pinilit niyang huwag tumingin, ngunit alam niyang bawat kilusan ng anino ay nagmamasid sa bawat galaw niya. Pumasok siya sa kagubatan sa gilid ng baryo. Ang mga sanga ay dumampi sa kanyang mukha at ang mga ugat ng puno ay parang kumakapit sa kanyang mga paa. May mga damong kumikilos sa ilalim ng kanyang mga hakbang na tila may sariling buhay. Naririnig niya ang mabilis na yapak sa likuran, parang sinusundan siya ng isang nilalang na mas mabilis kaysa sa tao. Ang puso niya ay tumitibok ng malakas at bawat hininga ay mabigat at mahirap. Sa isang maliit na clearing, tumigil siya sandali upang huminga. Nakaramdam siya ng presensya na mas malakas kaysa dati. Parang may mga matang nagliliyab sa dilim, nakatitig sa kanya, naghihintay ng pagkakataon na umatake. Ang takot ay dumadaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pinilit niyang tumakbo muli, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin, parang may pumipigil sa bawat hakbang niya. Habang tumatakas, napansin niyang may mga anino na sumusunod sa kanya mula sa gilid ng mga puno. Hindi ito ordinaryong anino. Ang kilos nito ay mabilis at tila may sariling isip. Pinilit niyang manalangin at gamitin ang mga halamang ibinigay ng albularyo. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang mga damo at iniwasan ang bawat anino sa paligid. Ngunit alam niyang kahit may proteksyon, ang nilalang ay matalino at maaring makahanap ng paraan upang makalapit sa kanya. Biglang naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang likod. Parang may kamay na dumikit sa kanyang balikat, ngunit wala siyang nakitang tao. Ang tibok ng kanyang puso ay tumitindi at halos hindi niya marinig ang sariling hininga. Tumakbo siya ng mas mabilis, sinusubukang abutin ang ilaw mula sa baryo. Ngunit ang kagubatan ay tila walang katapusan. Ang bawat sanga at dahon ay tila gumagalaw upang hadlangan siya. Sa kabila ng takot, napansin niya ang liwanag ng kandila mula sa bahay ng albularyo sa malayo. Doon niya nakuha ang lakas upang magpatuloy. Ang nilalang ay sumusunod, ngunit ang ritual at mga halamang gamot ay tila pumipigil sa direktang pag-atake nito. Naririnig niya ang mga ungol at malamig na hininga na nagmumula sa dilim, ngunit alam niyang malapit na siya sa kaligtasan. Ang takot ay kasabay ng pag-asa na baka makaligtas siya sa gabing ito. Pagdating ni Eduardo sa bakuran ng albularyo, ramdam niya ang matinding presensya ng nilalang. Parang ang hangin mismo ay tumigil at ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Ang nilalang ay hindi nagpakita sa liwanag, ngunit ramdam niya ang bawat galaw nito. May ugong at mabilis na hininga na dumadaloy sa paligid, at bawat hakbang niya ay parang sinusubaybayan. Agad siyang sinalubong ng albularyo na may mga kamay na nakataas habang bumubulong ng mga sinaunang salita. Ang ilaw ng kandila ay gumagalaw sa dingding at ang mga anino ay parang sumasayaw sa dilim. Pinilit ni Eduardo na maniwala sa ritual at ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy mula sa albularyo patungo sa kanya. May mga halamang nakalatag sa paligid na naglalabas ng kakaibang liwanag at init na tila pumipigil sa nilalang. Biglang bumukas ang pinto ng bakuran at nakita nila ang anino ng nilalang sa liwanag ng kandila. Hindi ito ordinaryong nilalang.
Mataas at may malalaking kamay na kumikilos ng mabilis at parang nagliliyab ang mga mata nito. Sinubukan nitong pumasok sa bakuran, ngunit ang ritual ng albularyo ay tila humarang sa bawat galaw nito. May mga ugong at sigaw mula sa dilim na parang hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. Ngunit sa gabing iyon, si Eduardo ay hindi ordinaryong tao lamang. Sinubukan niyang lumapit sa nilalang, dala ang lakas ng kanyang takot at determinasyon. Ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balat sa bawat galaw, ngunit pinilit niyang huwag bumitaw. Ang albularyo ay patuloy na bumubulong at ang hangin ay tila nagiging mas mabigat sa paligid. Ang nilalang ay tila naguguluhan sa ritual at bawat hakbang nito ay nagiging mabagal. Ngunit hindi pa rin ito sumusuko at ang gutom nito ay ramdam sa bawat tibok ng puso ni Eduardo. Nagpalitan ng sigaw at ungol ang nilalang sa gabi habang ang mga halamang gamot ay kumikilos upang pigilan ito. Parang may mga alon ng enerhiya na dumadaloy mula sa albularyo patungo sa nilalang, na parabang hinahabol ang bawat galaw nito. Si Eduardo ay nakaramdam ng kakaibang tapang at lakas, dala ang pangangailangan na mabuhay. Ang bawat hakbang ng nilalang ay mas mabilis at bawat ungol nito ay tila sumisiksik sa kanyang utak. Ngunit sa tulong ng ritual, unti-unti nilang napipigilan ang nilalang. Sa puntong iyon naramdaman ni Eduardo na kaya niyang labanan ang takot. Hindi niya alam kung paano, ngunit ramdam niya ang bawat galaw ng nilalang at ang hangin sa paligid ay tumutulong sa kanya. Ang albularyo ay patuloy sa ritual at ang bawat salita ay nagiging sandata laban sa nilalang. Parang may liwanag na bumabalot sa bakuran at ang mga anino ay nagiging mas mabagal at mas matamlay. Sa gabing iyon, nakaramdam sila ng panandaliang kaligtasan, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Sa paglipas ng ilang minuto, ramdam ni Eduardo ang pagbabago sa galaw ng nilalang. Ang anino nito ay nagiging mas mabilis, mas malaki, at parang mas matapang kaysa dati. Ang mga ugong at hininga nito ay tumitindi, at bawat hakbang ay parang lumilikha ng alon ng lamig sa paligid. Ang bakuran ng albularyo ay puno ng mga anino. Bawat sulok ay parang may nagbabantay. Pinilit ni Eduardo na manatiling kalmado kahit naramdam niya ang bawat galaw ng nilalang sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa dibdib at ang bawat hininga ay puno ng takot at determinasyon. Ang albularyo ay patuloy sa ritual at ang bawat salita ay bumabalot sa bakuran ng enerhiya. Ang mga halamang gamot at asin ay kumikislap sa liwanag ng kandila, tila lumalaban sa madilim na nilalang. Ngunit ramdam nilang hindi pa rin sumusuko ang nilalang. Mas matindi ang gutom at galaw nito. Biglang sumabog ang isang malakas na ungol mula sa kagubatan. Parang ang lupa mismo ay nanginginig sa galaw ng nilalang at ang mga sanga ng puno ay bumangga sa isa't isa. Si Eduardo ay napilitang tumakbo sa paligid ng bakuran. Sinusubukan huwag malapit sa mga sulok kung saan maaaring umatake ang nilalang. Ang kanyang balat ay nanginginig at ang lamig ay parang kumakapit sa kanyang mga buto. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang proteksyon ng ritual ng albularyo. Habang nakikipaglaban sa takot, nakita ni Eduardo ang dalawang malalaking mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Parang sinusukat ng nilalang ang bawat galaw niya. Naghihintay ng pagkakataon na umatake sa pinakamahina niyang sandali. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag at bawat hakbang ay sinamahan ng dasal at konsentrasyon. Ang ritual ay unti-unting nagpapatagal sa kaligtasan nila. Ngunit alam ni Eduardo na isang maling hakbang lang ay maaaring maging kamatayan. Ang bakuran ay nagmistulang arena at siya ang kalahok sa isang laban na hindi niya pinili. May mga sandaling naramdaman niyang halos hindi na siya makagalaw at ang lamig ay tila kumakapit sa bawat galos ng balat niya. Ang ungol at hininga ng nilalang ay sumasayaw sa kanyang paligid, parang bumabalot sa kanyang utak at katawan. Ngunit hindi siya sumuko. Ang kanyang takot ay naging lakas at ang bawat galaw ng nilalang ay nagiging mabagal sa tulong ng ritual. Ang mga halamang gamot ay naglalabas ng liwanag na pumipigil sa nilalang na pumasok sa bakuran. Sa bawat segundo, ramdam niya ang panganib, ngunit ramdam din niya ang pag-asa. Ang gabi ay tila walang katapusan at bawat oras ay puno ng bangungot.
ngunit si Eduardo ay natutunan ang galaw ng nilalang at ang takbo ng ritual. Ang bawat hakbang ay sinasamahan ng konsentrasyon at ang bawat ungol ng nilalang ay parang tunog ng babala. Ramdam niya ang init ng proteksyon kahit na malamig ang paligid. Sa gabing iyon, natutunan niyang ang takot ay sandata at ang tapang ay proteksyon laban sa dilim. Sa gitna ng gabi, ramdam ni Eduardo na ang nilalang ay mas malapit kaysa dati. Ang bawat hininga nito ay parang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may mga matang nagliliyab sa dilim, nakatitig sa kanya sa bawat galaw. Ang puso niya ay tumitibok ng malakas at bawat hakbang ay tila laban sa bigat ng mundo. Habang tumatakbo siya sa bakuran, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang leeg. Hindi siya nakakita ng anino, ngunit ramdam niya ang presensya ng gutom na nilalang. Ang mga ugong at ungol nito ay parang bumabalot sa kanyang utak, pinipilit siyang matakot. Ngunit sa tulong ng ritual ng albularyo, may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa paligid. Parang may liwanag na pumipigil sa nilalang na lumapit ng diretsyo. Pinilit ni Eduardo na tumayo at lumaban, kahit na ang takot ay kumakapit sa bawat buto ng kanyang katawan. Ang mga halamang gamot ay kumikislap sa liwanag ng kandila na tila pumipigil sa nilalang na umatake. Ang bawat salita ng albularyo ay nagiging sandata, bumabalot sa bakuran ng proteksyon. Ngunit ang nilalang ay hindi sumusuko. Ang bawat galaw nito ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa nakaraang gabi. Parang alam nito ang bawat kilos ni Eduardo at sinusubukang hulihin siya sa pinakamahina niyang sandali. Biglang may naramdaman siyang malamig na kamay na dumampi sa kanyang braso. Ngunit hindi siya tumigil at sinundan niya ang mga utos ng albularyo. Ang nilalang ay nag-ungol ng malakas, parang galit na galit, at ang bawat tunog ay pumapailalim sa kanyang utak. Pinilit niyang manatiling matatag kahit na bawat hakbang ay tila laban sa kapangyarihan ng dilim. Ang kalaban ay mabilis at matalino at alam ni Eduardo na isang maling hakbang lang ay maaaring kamatayan. Sa isang sandali, nakita niya ang liwanag mula sa kandila na nakalagay sa gitna ng bakuran. Parang iyon lamang ang proteksyon na naghihiwalay sa kanya at sa nilalang. Tumakbo siya patungo sa liwanag, pinilit na manatiling nakatayo at huwag matumba sa takot. Ang nilalang ay sumunod, ngunit tila may hadlang sa bawat galaw nito. Ang ritual at mga halamang gamot ay gumagana, ngunit alam niyang hindi ito sapat para sa buong gabi. Ang gabi ay tila walang katapusan at bawat segundo ay puno ng panganib. Ngunit si Eduardo ay hindi sumuko. Ang kanyang takot ay naging lakas at ang determinasyon na mabuhay ay nagbibigay sa kanya ng tibay. Ang nilalang ay nag-ungol muli at naramdaman niya ang malamig na hininga sa likod ng kanyang leeg. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa gitna ng proteksyon, unti-unting humina ang galaw ng nilalang. Parang alam nito na hindi basta-basta matatalo ang taong may tapang at proteksyon mula sa albularyo. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang lakas at tapang. Pinilit niyang harapin ang nilalang kahit naramdam niya ang panganib sa bawat segundo. Ang gabi ay puno ng ungol, lamig at dilim, ngunit ramdam niya na unti-unti ang nilalang ay nawawala sa bakuran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit sa halip na takot, ramdam niya ang panandaliang ginhawa. Hindi pa tapos ang gabi, ngunit sa sandaling iyon, alam ni Eduardo na may pag-asa siyang makaligtas. Ang hangin ay malamig at parang may humihinga sa bawat sulok ng bakuran. Naririnig niya ang mabilis at malalakas na yapak mula sa dilim. Bawat tunog ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga sanga ng puno ay parang kumakapit sa kanyang katawan at ang lupa ay tila gumagalaw sa bawat hakbang niya. Tumayo siya sa gitna ng bakuran, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit ang malamig na haplos sa kanyang balat ay tila kumakapit sa bawat galos ng kanyang katawan. Ang nilalang ay mas mabilis, mas malakas at tila mas matalino kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dilim, sinusubukang makita ang bawat galaw ng kalaban. Ang bawat ungol at hininga ng nilalang ay pumapailalim sa kanyang utak na parang sinusubok ang lakas ng kanyang loob. Pinilit ni Eduardo na manatiling matatag, dala ang ritual at mga halamang gamot
na ibinigay ng albularyo. Ang bawat salita at galaw ng albularyo ay parang dumadaloy sa hangin, bumabalot sa bakuran ng proteksyon. Ngunit ramdam niya na ang nilalang ay hindi basta-basta matatalo. Mas mabilis ito sa mga nakaraang gabi at mas agresibo sa bawat kilos. Parang alam nito ang bawat hakbang ni Eduardo at sinusubukang hulihin siya sa pinakamahina niyang sandali. Ang takot ay dumadaloy sa bawat buto ng kanyang katawan, ngunit pinilit niyang huwag sumuko. Biglang naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang braso at leeg, parang may kumakagat sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi siya bumitaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy mula sa ritual at sa determinasyon niyang mabuhay. Ang nilalang ay sumugod ng mabilis, ngunit bawat hakbang nito ay tila humihinto sa hangin na bumabalot sa bakuran. Ang mga halamang gamot at ritual ay gumagana, ngunit ramdam ni Eduardo na isang maling galaw lang ay maaaring maging kamatayan. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang presensya ng nilalang na mas malakas pa kaysa sa alinmang gabi. Ang ungol at hininga nito ay parang bumabalot sa kanyang utak at katawan. Pinipilit siyang matakot. Ngunit sa halip na takot, pinilit niyang gawing lakas ang bawat tibok ng puso at bawat galaw ng katawan. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng bakuran, sa ilaw ng ritual, ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ang nilalang ay nag-unggol at umurong, ngunit ramdam niya na hindi pa ito sumusuko. Ang buong bakuran ay puno ng anino, hangin at malamig na presensya. Parang isang laban sa pagitan ng liwanag at dilim, pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa bawat salita at galaw ng albularyo, ramdam ni Eduardo na may pag-asa. Ang nilalang ay unti-unting humina, ngunit ang panganib ay nananatili sa paligid. Sa gabing iyon, natutunan niya na ang tapang at determinasyon ay kasing lakas ng proteksyon ng ritual. Ang gabi ay dumarating na may kakaibang bigat sa bakuran. Ramdam ni Eduardo ang bawat galaw ng hangin, bawat ugong mula sa kagubatan at bawat malamig na haplos sa kanyang balat. Ang nilalang ay nagpakita muli, mas malaki at mas mabilis kaysa sa nakaraang gabi. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, nakatitig sa kanya na parang sinusubukan basahin ang kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga nito ay puno ng gutom at galit. At ramdam ni Eduardo na bawat segundo ay maaring maging huling sandali niya. Tumayo siya sa gitna ng bakuran, pinipilit manatiling matatag sa kabila ng takot na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga halamang gamot at asin ay nakalatag sa paligid, nagbibigay ng proteksyon. Ngunit alam niya na hindi sapat ang mga ito laban sa ganitong nilalang. Narinig niya ang mabilis na yapak, parang bumabalot sa buong bakuran, naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Ang bawat anino ay gumagalaw at ang bawat tunog ay parang bumabalot sa kanyang utak. Pinilit niyang huminga ng malalim. Tinutok ang kanyang isip sa ritual ng albularyo at sa determinasyon niyang mabuhay. Biglang sumugod ang nilalang sa gitna ng bakuran. Ramdam ni Eduardo ang malamig na haplos sa kanyang katawan, parang kumakagat sa bawat ugat at buto. Ngunit sa halip na matakot, ginamit niya ang kanyang lakas at tapang upang humarap sa nilalang. Ang albularyo ay patuloy sa ritual at ang bawat salita ay bumabalot sa bakuran, pumipigil sa galaw ng nilalang. Ang gabi ay puno ng ungol, huni at malamig na simoy na tila sumasayaw sa bawat galaw ng nilalang at ni Eduardo. Sa isang sandali, naramdaman ni Eduardo ang kakaibang enerhiya mula sa ritual. Ang liwanag mula sa halamang gamot at kandila ay lumalakas, bumabalot sa nilalang na parang hinuhulog sa isang panandaliang bitag. Ang mga ungol at hininga nito ay humina at ang galaw ay nagiging mabagal. Ramdam ni Eduardo na ito ang pagkakataon upang tuluyang mapalayas ang nilalang. Pinilit niyang manatiling matatag, dala ang tapang, determinasyon at proteksyon mula sa albularyo. Ang nilalang ay sumugod ng huling beses, ngunit ang ritual ay tumigil sa bawat galaw nito. Parang nabigong umatake at unti-unti itong lumabo sa dilim. Ang malamig na simoy at huni ay humina at sa wakas nawala ang presensya nito sa bakuran. Ramdam ni Eduardo ang panandaliang katahimikan at habang humihinga ng malalim, alam niyang panalo sila sa laban na ito.
Ngunit alam niya rin na ang panganib ay maaaring bumalik sa ibang gabi, sa ibang pagkakataon. Sa gabing iyon, natutunan ni Eduardo na ang tapang, determinasyon at ritual ng albularyo ay kasing lakas ng anumang nilalang na nagmumula sa dilim. Ang bawat galaw, bawat hininga at bawat salita ay nagiging sandata laban sa gutom at galit ng nilalang. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, ngunit ang kanyang isip ay malinaw at handa sa anumang mangyayari. Ang dilim ay panandalian lamang at ang liwanag at tapang ay siyang magpapanatili sa kanya sa mundong ito. Kinabukasan nagising si Eduardo na may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi tulad ng gabing iyon. Tila panandalian itong katahimikan pagkatapos ng bagyo ng takot. Lumabas siya sa bahay ng albularyo at napansin ang bakuran ng baryo. Maraming bahay ang may bakas ng kaguluhan, ang mga sanga ay nabali at ang mga paa ng hayop ay tila nagdulot ng kalat sa lupa. May mga bakas na hindi maipaliwanag, parang mabilis na naglakad o tumakbo ang isang nilalang na hindi tao. Habang naglalakad siya sa baryo, naramdaman niya ang kakaibang titig mula sa mga pinto at bintana. Ang mga tao ay tahimik, ngunit ramdam niya na alam nila ang nangyari kagabi. May mga matanda na nakatingin sa kanya na parang sinusukat ang kanyang tapang at ang ilan ay nagtatago sa kanilang mga kwarto. Ang mga bata ay tahimik na nakatago sa likod ng mga puno, ramdam ang takot sa kanilang mga mata. Ngunit walang nakakita ng direktang engkwentro, tanging ang mga bakas at pagbabago sa paligid ang nagsasabi ng katotohanan sa paglakad niya patungo sa kanyang sariling bahay. Napansin ni Eduardo ang mga bakas sa paligid. May mga ugat ng puno na nabali at may mga dahon na kumikilos kahit walang hangin. Ang lupa ay may bakas ng mabilis na galaw, parang may nilalang na tumakbo sa bawat hakbang niya. Ramdam niya ang lamig sa bawat hakbang na parang hindi pa tapos ang gabing iyon sa kaligtasan. Ngunit ang ritual ng albularyo ay nagbigay sa kanya ng proteksyon, kaya ramdam niya ang kaunting ginhawa sa gitna ng kaba. Pagpasok niya sa bahay, napansin niya ang maliliit na palatandaan ng presensya ng nilalang. May mga kaliskis sa sahig na parang natanggal mula sa balat ng isang kakaibang nilalang. May mga galos at gasgas sa pinto at bintana na hindi maipaliwanag ng ordinaryong hayop. Ang malamig na simoy ay dumarating sa bawat sulok at sa bawat sandali ay naramdaman niya ang presensya ng nilalang na gumagala sa paligid. Ngunit alam niyang panandalian lamang ito. At sa tulong ng proteksyon at ritual, hindi na ito makalapit sa kanya ng direkta. Sa gabing iyon, nagmuni-muni si Eduardo sa mga nangyari. Alam niyang ang panganib ay laging nandyan, naghihintay sa dilim at katahimikan ng baryo. Ngunit natutunan niya na ang tapang, determinasyon at proteksyon mula sa albularyo ay siyang magtatanggol sa kanya sa bawat panganib. Ang bawat bakas sa baryo ay paalala ng gabi ng takot, ngunit ito rin ay paalala ng lakas at tibay ng tao laban sa dilim. Habang tumitig siya sa mga bintana ng baryo, ramdam niya ang panandaliang katahimikan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kwento ng dilim. Makalipas ang ilang araw, ramdam ni Eduardo na may kakaibang pagbabago sa baryo. Ang hangin ay malamig sa bawat gabi kahit walang bagyo o ulan. Ang mga alon ng hangin ay parang may dalang bulong na hindi niya maunawaan. May mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin at bawat hakbang ay may kasamang kakaibang tunog. Parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Sinusukat ang bawat kilos niya at ng mga tao sa baryo. Ang mga tao ay nagiging mas tahimik kaysa dati. May mga matanda na hindi lumalabas ng bahay at ang ilang bata ay natutulog ng maaga. Ramdam ang takot sa kanilang mga mata. Ang mga hayop sa baryo ay nagiging masigla sa umaga, ngunit tahimik at takot sa gabi. Si Eduardo ay napansin ang mga bakas sa paligid ng kanyang bahay. May mga galos sa pinto at bintana, parang may lumabas at pumasok na hindi tao. Ang lupa sa paligid ay may mga bakas ng mabilis na galaw, parang may nilalang na naglalaro sa dilim ng gabi. Isang gabi, habang nag-iikot siya sa bakuran, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Parang may lumalapit na presensya, ngunit hindi siya nakakita ng anino. Ang hangin ay humihina at ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang tunog.
Ramdam niya ang presensya ng nilalang na parang nagmamasid, ngunit hindi sumusugod. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit ramdam niya na may proteksyon pa rin sa paligid. May mga oras na naririnig niya ang mga ugong at hininga mula sa kagubatan. Parang sinusubok ng nilalang ang kanyang lakas at tapang. Ngunit kahit na nararamdaman niya ang panganib, alam niyang hindi na ito kasing lakas ng nakaraang gabi. Ang mga halamang gamot at ritual ng albularyo ay patuloy na nagbabantay sa kanya at sa baryo. Ngunit sa bawat gabi, ramdam ni Eduardo na may misteryo pa rin na nananatili at hindi lahat ng bagay ay malinaw sa kanyang mata. Sa mga susunod na linggo, napansin niya ang mga kakaibang bakas sa paligid ng baryo. May mga galos, mga gasgas at mga bakas na parang mabilis na tumakbo sa dilim. Ang mga tao ay natututo ng manahimik sa gabi at lumapit sa bahay ng albularyo kapag may kakaibang nangyayari. Si Eduardo ay patuloy sa kanyang pag-iingat at natutunan niyang hindi basta-basta pagtawanan ang mga kakaibang pangyayari. Ang baryo ay tahimik, ngunit ramdam niya ang presensya ng dilim, parang may naghihintay sa tamang pagkakataon upang bumalik. Bumalik na si Eduardo sa kanyang bahay, ngunit ramdam niya na hindi pa tapos ang gabi. Ang hangin ay malamig at bawat simoy ay parang may dalang bulong mula sa kagubatan. Sa bawat bintana at pinto, naramdaman niya ang presensya ng nilalang kahit wala itong anyo na makikita. Ang bawat anino sa paligid ay tila gumagalaw ng may sariling buhay at ang lupa ay may bakas ng mabilis na galaw. Ang katahimikan ay hindi kalmado. Ito ay puno ng banta at pagmamapa ng mga matang nagmamasid. Lumipas ang mga araw, ngunit ang baryo ay hindi na parang dati. Ang mga tao ay natutong mag-ingat, tahimik sa gabi at laging nakatingin sa dilim. Si Eduardo ay patuloy na naglalakad sa paligid, dala ang kanyang tapang at proteksyon mula sa ritual ng albularyo. Ngunit bawat gabi ay ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat at leeg. Parang may nilalang na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang sumugod, ngunit nananatiling tago sa dilim. Ang mga bakas sa paligid ay hindi nawawala. May mga galos sa pinto at bintana, mga sanga na nabali, at mga bakas sa lupa na hindi maipaliwanag. Ang mga hayop sa baryo ay tahimik sa gabi, at ang mga tao ay natutong matulog ng maaga. Ngunit sa bawat dilim at katahimikan, ramdam ni Eduardo ang presensya ng nilalang. Kahit hindi ito lumalapit ng direkta, alam niya na ang laban ay panandalian lamang at ang dilim ay maaaring bumalik anumang oras. Sa mga susunod na buwan, natutunan ni Eduardo na mamuhay kasama ang misteryo ng nilalang. Ang tapang, determinasyon at proteksyon ng ritual ay kanyang sandata, ngunit ang takot ay laging nandyan kasabay ng bawat hininga sa gabi. Ang baryo ay tahimik, ngunit ramdam ng bawat tao na may nananatili sa dilim, naghihintay ng pagkakataon upang kumilos. Si Eduardo ay patuloy na nagbabantay, natutunan ang galaw ng nilalang at ang bawat anino ay isang paalala ng nakaraang gabi. Sa kabila ng kaligtasan, alam niyang ang dilim ay walang katapusan at ang kwento ng nilalang ay patuloy sa bawat malamig na simoy ng hangin at bawat ungol sa dilim. Sa gabing iyon, habang nakatitig sa bakuran at naririnig ang tahimik na hangin, ramdam ni Eduardo na ang mundo ay puno ng lihim at panganib. Ang tapang at proteksyon ay sapat sa ngayon, ngunit ang gutom at galit ng nilalang ay patuloy na nagbabantay sa dilim. Ang kwento ng baryo ng nilalang at ni Eduardo ay hindi nagtatapos. Ito ay patuloy na umiikot sa bawat anino, bawat huni ng hangin at bawat malamig na gabi. Ang takot ay buhay, ang tapang ay proteksyon, at ang dilim ay hindi kailanman mawawala. Ang kwento ay nagtatapos para sa ngayon, ngunit ang banta ay laging nandyan, naghihintay sa susunod na gabi. Ngayon kaibigan, natapos na ang kwento. Pero huwag mong isipin na tapos na ang takot, dahil ang dilim na bumabalot sa baryo ni Eduardo ay hindi kailanman nawala. Ito ay tahimik lang, nagmamasid, naghihintay ng bagong gabi at bagong biktima. Sa bawat anino na gumagalaw sa paligid mo, sa bawat malamig na hangin na dumampi sa iyong balat, baka may matang nakatitig sa iyo ngayon mismo. Baka may nilalang na gutom sa laman, naghihintay lamang ng pagkakataon. At kung iniisip mong ligtas, kakaibigan, tandaan mo ito.
Ang kasamaan ay laging nagtatago sa katahimikan at minsan dumarating ito nang hindi mo inaasahan. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, magdasal ka na walang kumalusko sa iyong bubungan. Magdasal ka na walang kuko ang kikiskis sa iyong bintana. Dahil kung marinig mo iyon, baka huli na ang lahat. Kaya kaibigan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Handa ka na ba para sa susunod na gabi ng kilabot? Kung handa ka, samahan mo ako muli. Dahil sa mundo ng dilim, walang nakakatakas at ang tunay na bangungot ay hindi lang sa panaginip.